Kauuwi ko lang po, galing po ako ng Cubao dito sa Quezon City. Kapag Monday, Tuesday, libre po ang sinihan dito para sa mga PWD at sa mga senior. So nanood ako ng sine, dalawa pa nga yung pinanood ko at naglalaro sa isip ko, ano kaya pag uwi ko, si Sara Duterte na ang presidente? Pero paglabas ko ng sinihan kanina, ganun pa rin, walang pakialam yung mga tao dun sa loob ng mall. So ibig sabihin, walang nangyaring palitan ng presidente. And true enough, pag uwi ko, si Bongbong Marcos pa rin ang presidente natin. Nasaan na yung mga nag-challenge sa akin dito sa comment section ko na next week daw, si Sara Duterte na ang presidente. Sabi pa ng mga nagko-comment, hintayin daw sa third day. Paano magkakaroon ng third day? Tinapos na ng INC yung kanilang rally ngayon. Which is dapat lang. Kasi kawawa yung mga miyembro ng INC. Inaabot ng ulan, inaabot ng init, ng gutom. Saka sa dami ng taong yon, paano kung bigla kang tawagin ng kalikasan? Husto ba yung mga portalet to serve the 100,000s na nandun sa INC rally kanina? Samantalang yung mga organizers, nakita po natin sa mga pictures, sa Manila Hotel pa kumakain. Doon sila nagpapasarap. Walang ulan, walang init, masarap ang pagkain. Samantalang yung mga miyembro, nagtsatsaga, nagtitiis sa Nutriban ni Amy Marcos. So, tinapos na yung supposedly 3 days na rally ng INC. Ang tanong, nakuha ba nila yung gusto nilang mangyari? Nawakasan ba agad ngayong araw na to o nung 2 araw ang korupsyon? Hindi, di ba? Nagpapatuloy yan kasi may due process. At bago pa nag-rally itong mga INC, inumpisahan na po ni President Bongbong Marcos ang magsiwalat ng katiwalian, ng korupsyon. Napilit na binabaliktad ng mga DDS at itinuturo nila kay President Bongbong Marcos ang kasalanan. Na si Bongbong Marcos daw ang punot dulo, ang ulo ng korupsyon. So mabuti naman at tinigil na ng INC yung kanilang 3-day rally. Dahil para sa kanila, nakuha daw nila, na-achieve nila yung kanilang goal. Na para sa atin, anong goal? Nabura ba ang korupsyon? Sabi nga ng mga ibang nabasa kong comments paepal lang ang INC. Dahil bago pa sila nag-rally, alam na ng taong bayan ang tindi ng korupsyon, ang lawak, ang lalim, dahil ibinunyag na yan ni President Bongbong Marcos. So, may na-achieve ba talaga itong rally ng INC? Well, kanya-kanyang opinion po yan. Kung para sa kanila, na-achieve naman nila yung goal nila, edi so be it. Pero para sa marami sa atin, anong napala natin? Ano napala ng mga miyembro ng INC? And speaking of Amy Marcos, naku, ito pa lang si Senator Amy Marcos na supposedly kapatid ni President Bongbong Marcos ang may huling pasabog. Dahil yung huli supposedly na whistleblower nila na si Saldico ay hindi po kinagat ng taong bayan dahil kitang-kita naman na ang daming butas, ang daming kasinungalingan nung teleserye ni Saldico. So, hindi sila nagtagumpay. Kasi tinaon pa nila, a day before the INC rally, sumambulat itong revelasyon ni Saldico. Akala ng mga DDS, sabi pa nga ni Greco Bellica, dadami ang mga pupunta sa INC rally. Totoo naman marami talaga ang INC. So huwag gamitin ni Greco Bellica ang dami ng tao ng INC. Dahil totoo naman, kahit nawala kayo, ganun po kadami ang INC. Pero ang tanong, dumami ba ang tao dun sa mga sumisigaw ng Marcos resign na pababain si Marcos? Na pupunta sila ng Malacanang para ikudita ito si President Bongbong Marcos. Natapos yung 2 araw, si Bongbong Marcos pa rin ang presidente. Paano yung sinasabi ng mga DDS na hintayin daw yung 3rd day? Or baka naman, dahil sa pasabog ni Amy Marcos, magkaroon ng 3rd day itong mga sumisigaw ng Marcos resign at magtagumpay na sila na tawagin, himukin ang sambayan ng Pilipino para mag-rally sa EDSA para pabagsakin si President Bongbong Marcos dahil ayon sa kapatid daw kung talagang kapatid itong si Amy Marcos, drug addict daw. Itong kanyang kapatid na si Bongbong Marcos, ang asawang si Lisa Marcos, at correct me if I'm wrong, sinabi ba niya na pati yung 3 anak ni Bongbong Marcos at Lisa Marcos ay gumagamit din ng drugs? Dahil ayon po dito sa balita, Amy accuses Bongbong Marcos of using drugs. Senator Amy Marcos on Monday accused her brother, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. of using drugs. Speaking at the rally of the Iglesia ni Cristo at the Quirino Grandstand, the senator also alleged
that the First Lady and some of the President's friends were using illegal drugs. Okay, hindi ko po napanood yung speech ni Amy Marcos sa INC. Yan, sabi ko nga sa inyo, nasa Cubao ako nanonood ng sine. Pero nakita niyo mukha ni Amy, talaga andun yung sobrang lungkot, yung drama. Bakit kanyo? Kasi siya yung huling pasabog. Yang revelasyon na yan ni Amy Marcos ang magsisindi ng apoy para ang mga Pilipino ay lumabas ng kalsada, mag-rally, mag-people power at pabagsakin si President Bongbong Marcos. Ang tagal na ng issue na yan. Hindi porket si Amy Marcos ang nagsabing drug addict ang kapatid niya, paniniwalaan na natin. Tandaan po natin kung paano niya tinraidor ang kanyang kapatid. Na imbis na kumampi siya sa pamilyang Marcos Romualdez, siya ay nasa Duterte camp na. Kaya duda ng nakararami, hindi totoong magkapatid itong dalawa. Well, hindi ko po alam kung alin na totoo o hindi. Basta tinraidor ni Amy Marcos si Bongbong Marcos. So, ini-expect ba natin na magsasabi ng totoo itong si Amy? At ang tingin ko malalim ang galit ni Amy Marcos sa kanyang kapatid at sa asawa nitong si Lisa Marcos. Kasi, bakit ngayon lang siya magsasalita? Nung tumakbo si President Bongbong Marcos noong 2016 at 2022, bakit hindi nila inilabas yung expose na yan? Bakit hindi sila kumontra? Nung bago mag-eleksyon noong 2022, nagpa-drug test si Bongbong Marcos, 2 beses pa nga, bakit hindi umalma at kinontra yan ni Amy Marcos? Nung sinabi, wala talaga ang pangalan ni Bongbong sa watchlist ng PIDEA, bakit hindi umalma si Amy Marcos? Nung lumabas sa hearing, itong mga doktor ng St. Luke's para i-authenticate na totoo yung drug test ni President Bongbong Marcos, bakit hindi umalma at kinontra yan ni Amy Marcos? At sa tingin niyo, ngayong nasa kampo ng Duterte itong si Amy Marcos, tapos lahat na nakapaligid dyan kay Amy Marcos ng mga DDS na nagsisigawan na drug addict, nagko-cocaine, gumagamit ng illegal substance si Bongbong Marcos, aasahan nyo ba na kokontrahin ni Amy Marcos yan? Di nagalit ang buong pamilya ng Duterte kay Amy Marcos at baka itakwil siya. Baka bawiin yung apelyidong Duterte. Di ba? Bakit? Bakit ngayon lang? Dahil ba sa hindi kinagat ng tao ang expose ni Saldico? So kailangan nilang maglabas na isa pang mas matinding pasabog. At ito ang kanilang huling baraha. Ang pagsambulat ni Amy Marcos na drug addict ang kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos. Alam na alam po natin na noong 1983, nag-donate po ng isang kidney si President Bongbong Marcos sa kanyang amang si dating Pangulong Apo Lakay. Nasaan si Amy Marcos noon? Noong namatay ang kanilang ama sa Hawaii, nasaan si Amy Marcos? At may sinabi pa si Amy Marcos na sa sobrang pagkalulong ni Bongbong Marcos noon, ay sinabihan pa niya si Bongbong na pakasalan na si Lisa Marcos. Baka sakaling magbago. Lalo daw lumala. Ang tanong ko, well, hindi po kasi natin alam nung bang ikinasal si Bongbong at si Lisa Marcos, magkakasama po ba sila sa bahay? And granted na during that time, magkakasama man sila sa bahay, alam ba ni Amy Marcos ang bawat galaw ng mag-asawang ito? At totoo ba na idinawit din ni Amy Marcos yung 3 anak na lalaki ni President Bongbong Marcos at ni Lisa Marcos? Sa tingin ba ni Amy Marcos, paniniwalaan pa siya ng taong bayan samantalang alam natin kung saan nakapanig si Amy Marcos? So ano ang aasahan natin? Kokontrahin ba niya ang mga pahayag nila dating Presidenteng Digong, nila Sara Duterte, na nagdodroga si President Bongbong Marcos? Natural hindi. And if granted, nagdroga man si President Bongbong Marcos, and I say nagdroga man, ibig sabihin, nung kanyang kabataan. Dahil kami po ni President Bongbong Marcos, 1 or 2 years lang ang tanda sa akin ni President Bongbong Marcos. At nung kabataan namin, at ng maraming kabataan nung panahon na yun, in one way or the other, dumaan po kami sa ganyang stage. Due to peer pressure o dahil sa barkada, dahil uso, ikaw ay makikiuso rin at titikim ng mga illegal na droga. Pero face po yan Marami pong mga kabataang lalaki noon na dumadaan sa kanyang stage. And at a certain point in your life, you will stop. Lalo na si President Bongbong Marcos, isa na lang ang kidney niya.
Kailan dinonate ni Bongbong Marcos ang kanyang kidney? Sometime in 1983. Alangang hindi alam yan ni Amy Marcos. At ano ba ang nakakasira, yung harmful sa mga kidneys natin? Sa dalawang kidneys, lalo na pag iisa na lang ang kidney mo. Sagot po sa tanong na what drug is harmful to the kidneys, ang sagot, morphine, heroin, cocaine, nicotine, and alcohol are the most commonly abused drugs, and their use is associated with various types of renal toxicity. So kung totoo man na nung kabataan ni President Bongbong Marcos siya ay gumamit ng illegal na droga, yan po ay nung kabataan niya. Hindi ganun katanga itong mag-asawang ito na pababayaan na magdroga pa rin sila hanggang ngayon sa kanilang katandaan. Hindi na aabot si Bongbong Marcos sa ganitong edad kung hindi siya tumigil mag-drugs mula nung siya ay nabawasan ng isang kidney. At sa dami ng ginagawa ni President Bongbong Marcos, kung siya ay patuloy na nagda-drugs, hindi po tatagal yan. Bibigay at bibigay po ang kanyang kalusugan. So tulad ng expose ni Saldico, hindi po pwede yung puro hearsay, yung puro akusa, kailangan maglabas ng ebidensya. Yung ebidensya ngayon kasi baka maglabas ng pictures itong si Amy Marcos nung kabataan pa ni Bongbong Marcos. Lahat po ng tao dumadaan sa phases in life. At lahat nagbabago ng mga dating kagawian. Bopol ka na lang. Kung nung kabataan mo nagda-drugs ka, tas umabot ka sa edad na 40, 50, 60, abnormal na po yung ganung tao. Ang gusto natin, tulad nung kay Saldico, magpakita ng pruweba si Amy Marcos na nagdodroga, si President Bongbong Marcos, si Lisa Marcos, at kung kasama yung mga anak niya, ebidensya na drug addict ang pamilyang ito. Kung hindi, manahimik ka na lang dahil hindi kayo magtatagumpay na pabagsakin si President Bongbong Marcos. Kung sa tingin niyo ito yung revelasyon ni Amy Marcos ang magiging mitya para mag-people power ang taong bayan at palitan si President Bongbong Marcos sa kanyang pwesto, at sinong ipapalit? Si Sara Duterte? Pero teka muna, bakit nung umamin itong si Digong na siya ay nagfe-fentanyl, siya ay nagmamariwana, hindi kumikibo itong si Amy Marcos? Bakit nung inaakusahan yung magkakapatid na Duterte na nagdodroga, bakit tahimik si Amy Marcos? Kasi kakampi niya. Ngayon, kalaban ng kapatid. Tinraidor na nga Aasahan nyo ba na magsasabi ng katotohanan itong si Amy? Aba, itatakwil yan ng mga Duterte. Again, hindi na po uso ngayon yung magbintang ka ng walang ebidensya. Maglabas ng resibo Amy Marcos at baka sakaling paniwalaan ka ng taong bayan. Pero I doubt, sa ginawa mong pagtataksil, sa tingin mo, maniniwala pa sa'yo ang taong bayan? Alam na alam ng buong Pilipinas na traidor ka sa iyong angkan? Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.